Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, ito hong problema ko sa komunikasyon, Diyan po sa palasyo po ng Malacanang, mga kabida, matapos pong nagbitiw, ito hong si Secretary J. Ruiz bilang PCO Secretary po, mga kabida. Okay? Kung maalala po ninyo, mayroon pong utos ito hong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa lahat po niyang mga cabinet secretaries na mag-submit po ng kanilang mga courtesy resignation po, mga kabida, At isa na po dito ito hong si Secretary Ruiz. At tila hindi na po ibabalik ata ito hong si Secretary Ruiz po sa kanyang posisyon po, mga kabida. Kaya meron pong balita na naghanap raw ito hong Malacanang na pwede hong ipalit po kay Secretary Ruiz. 3 journalist na raw ang nilapitan ng Malacanang para ialok lang po itong posisyon na ito, Subalit silang lahat po ay tumanggi, mga kabida. Okay? Yung last daw na nilapitan po ng Malacanang, ito hong si Katunying, Kasi si Katunying kasi close ito sa mag-asawang Marcos Sa first couple po, mga kabida, Kaya siguro sinubukang lapitan po itong si Katunying para ialok po ito, mga kabida, pero ang problema lang kasi hindi rin tinanggap daw ni Katunying yung alok. Siguro sa tingin po ni Katunying mahihirapan talaga siya, naiangat ito hong imahe po ng Pangulo, mga kabida. Kasi alam po niya kung gaano kabagsak yung kanyang trust at saka performance ratings, Ito, pakinggan muna natin ito hong balita mula sa Ang Balita Ngayon, Okay, at saka magre-react ko tayo, mga kabida. Marcos Jr. Administration sa tila seryosong krisis sa komunikasyon matapos ang courtesy resignation ni J. Ruiz bilang hepe ng Presidential Communications Office. 3 mamamahayag na umano ang inalok ng palasyo, ngunit lahat raw ay tumanggi. Kabilang si Anthony Katunying Taberna. Ayon sa isang insider, si Taberna ay may malay sa bigat ng posisyon, lalo na't 4 na ang naging Communications Secretary sa loob lamang ng 3 taon. Dagdag pa rito, posible rin siyang harapin ang pagtutol sa Commission on Appointments dahil sa kanyang background bilang mamamahayag. Bagamat isinulong ni strategist Lito Banayo ang kanyang pangalan dahil sa pagiging malapit niya raw sa first couple, tumanggi si Tunying na tanggapin ang alok. Matatandaang lumabas siya bilang panauhin sa unang podcast ni Marcos pagkatapos ng midterm elections. Habang patuloy ang paghahanap ng palasyo sa susunod na mamumuno sa PCO, lumilinaw na mahirap hanapan ng kapalit ang posisyong tila walang gustong hawakan. Ayun! Ang linaw po, Malinaw po, mga kabida, na tila wala kong tatanggap po sa alok ng Malacanang kasi alam po nila na mahihirapan talaga sila, Mahirap kasi, mga kabida, na pumasok ka sa isang bagay kung saan po ay sa tingin po ninyo may hirapan kang gampanan yung trabaho mo, Kasi ang hirap ng trabaho Mantakin nyo, iangat mo yung imahe po ng Pangulo, Okay? Aside dito sa maglabas ka po ng mga balita about sa programa at proyekto po ng administrasyon, yung number 1 concern mo talaga dyan is iangat mo talaga ito hong imahe po ng Pangulo. Okay, yan yung trabaho po ng PCO, Presidential Communications Office. Okay, pero ang problema po dito, hirap. Kasi ang problema, mismo ang Pangulo mga kabida. Kung titingnan po natin yung pinaka-latest survey po ng PulseAsia, mantakin nyo naungusan pa po si PBBM, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung tutuusin po, partida po yun, kasi si Pangulong Duterte, mga kabida, nakakulong po sa The Hague, Netherlands. Wala po siya dito, pero ang lumabas sa PulseAsia survey po, mga kabida, tila mas pinagkakatiwalaan pa ito hong si dating Pangulong Duterte kung ikumpara mo, mga kabida, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Tinalo pa nga ni VP Sara ito hong si Marcos 32% lang po yung nakuha po ni PBBM, samantalang ito hong si Sara po ay nasa 50%. Malaki pa rin, mga kabida. Pero mas malaki yung ama, si dating Pangulong Duterte, nasa 63% po, mga kabida. So yun yung magiging dilema po, mga kabida, sa magiging
PCO secretary dyan. Kaya wala kong nanghas pong tumanggap yung posisyon na yan, ano, mga kabida. Most likely, baka po si Undersecretary Claire Castro po mga kabida ang posibleng italaga dyan, ano, bilang interim, ano, na secretary po ng Presidential Communications Office kung wala talagang mahanap itong Malacanang na pwede hong ipalit po kay Secretary J. Ruiz, mga kabida. Alright? So yun, ang medyo problema po ng Malacanang, itong kanila pong krisis sa komunikasyon. Kasi hindi pwedeng wala hong magtitimon dyan sa PCO. Okay? Kailangan talaga meron pong magtitimon dyan. Okay? Para alam yung direksyon, ano? Sa paggawa po ng messaging, mga kabida, sa publiko. Importante kasi yung messaging kasi dyan mo pwede yung ipaabot yung gusto po ng Pangulo, ano? Yung pahayag po ng Pangulo, yung direksyon po ng Pangulo, ano? Sa kanyang administrasyon, ano? Pero kung wala, mahihirapan ka talaga. Okay, mga kabida? Yun. Baka kukuha na lang po yung Malacanang dyan po sa inner circle po, ano? Sa loob. Meron bang mga ano dyan? Meron bang mga may kakayahan dyan, ano? Lalong-lalo na, itong mga head po ng mga communications agency po ng gobyerno. Like for example, ito pong PIA. Okay? Ito pong Philippine News Agency po mga kabida. Meron pa po silang mga anchors dyan po sa PTV, ano? Sa Radyo Pilipinas. Ang dami. Bakit hindi nila i-alok yan dyan? Bakit kailangan pa po nilang maghanap po ng kapalit sa labas, ano? I-capitalize po nila yung mga current potential employees po nila, no? Para dyan sa posisyon na yan, mga kabida, no? Ang problema kasi po, baka wala ding tatanggap dyan sa loob. Yun yung problema po, mga kabida, no? Kasi alam kasi nila kung gaano po kahirap yung responsibilidad na yan. Baka po, ang ending, baka sila po yung masisi po dyan, ano? Kung hindi ho nila maiangat yung ratings po ng Pangulo, yung imahe po ng Pangulo, ano? Mga kabida, lalong-lalo na po itong administrasyong Marcos. Alright? So, yun po. Anong sa tingin po ninyo kung bakit ayaw tanggapin, mga kabida, itong alok? Actually, yung pagiging PCO secretary, napaka-juicy po yan. Okay? Napaka-juicy po yan, mga kabida. Alright? Kasi makakasalamuha mo yung lahat ng mga departamento lahat ng mga secretaries ng Marcos admin. Pero hindi ho katulad ng mga previous administration, ano, mga kabida, na kung iaalok yung posisyon na yan, halos magkukumahog itong mga mamamahayag po, ano, lalong-lalo na po itong mga outsiders na mga mamamahayag. Pag merong offer ng ganyan, ano, mga kabida, magkukumahog yan. Very unlikely kasi, mga kabida, itong attitude po ng mga mamamahayag po ngayon. Mantakin nyo in-offer na, okay, ng Palasyo po ng Malacanang, itong posisyon, 3 journalist na daw ang binigyan po ng offer, subalit hindi ho tinanggap. At yung pang-apat, itong si Katuning, hindi din tinanggap, ano, mga kabida. Pero ngayon, sa administrasyong Marcos, parang wala atang kumagat dyan, ano, mga kabida. Kasi ho, problemado yung administrasyong Marcos. Mahirap pong ibenta, mga kabida, no? Okay? Mas lalo kong malugmok yung administrasyon kung meron pong susubok dyan. Okay? Lalong-lalo na po kung ang susubok dyan wala kong karanasan, kung hindi ho sanay ho sa pagiging propagandist po, mga kabida. Okay? Yung papalit po kay Secretary J. Ruiz. So, please comment down sa mga gusto kong mag-comment at patungkol ho sa inyong pananaw at opinion dito ho sa pinag-usapan po natin, ano? Mga kabida, sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.